Okay, topic number 7 na tayo. Topic number 7. Sir, ang hirap pag may graph. Pag may graph, huwag kang mag-alala, hindi yan magpapagraph. Maniwala ka sa akin. Solve the system. At ang tawag naman dito, systems of equations. Nakikita yung progression ng topic natin. Yung una, algebraic. Di ba, mga expression. Pangalawa, pumunta tayo saan? Linear equations. Ngayon naman, systems of equations. Ang systems of equations, reminder lang para alam nyo yung ilagay sa utak nyo. Ang systems of equation, merong two ways na ginagawa sa system of equation. Kung hindi kayo absent nung tinuro yan, merong dalawang systems of equations na pagsagot. By letter E, tsaka by letter S. Ano yung by E and by S na yan? Eliminating. Correct. Elimination and by substitution. So, may instances na mas madali si elimination, substitution. Yan. May times na mas madali si substitution. Okay? So, okay. Ayan, yung iba, nakasagot na. Pero ipapakita pa rin natin yung solution Okay, sir, pwede ba akong mag-trial and error dyan? Magsa-substitute na lang ako? Pwede naman. Okay? Pero ipapakita natin kung ano din yung normal na solution, di ba? Which can give you the confidence na tama yung sinasagot nyo. So, gagawin nyo lang, 2x plus y equals 11. Itatapat natin sa x minus y equals 1. Ako normally, ang madalas kong ginagamit talaga is elimination. Kasi kapag elimination, i-make sure mo lang na may ma-eliminate. And para ma-eliminate yung isang variable, kailangan isang positive, isang negative, tapos pareho ng constant. So, ang kitang-kita na kayang ma-eliminate kagad dito ay sino? Yung x or yung y? Sino sa tingin yung madaling i-eliminate? Si x or si y? Si y. Kasi isang positive plus y, isang negative y. Di ba kasi ang concept niya is parang ina-add mo yung dalawang equation So, cancel na kagad. So, ngayon, pag in-add ko naman ng 2x plus x, anong sagot dyan? 3x. Okay? So, ginawa ko sa kaliwa, gawin ko din sa kanan. So, 11 plus 1 is 12. So, divide both sides by 3. Ang x value natin ay 4. So, since nakita mo na sa options, ang meron lang x value na 4 ay letter B, yan na kagad ang isagot mo. Okay? Huwag mo nang isagot yung huwag mo nang hanapin yung y. Pero kung gusto mo naman, pang double check, gagamitin mo na to, di ba? So, insert mo yung x doon. So, magkakaroon akong 4 minus y equals 1. So, ang gagawin ko dyan, etong 1 ang ililipat ko, then yung negative y, lipat ko positive. So, ang y value is 3. Ayun. 4, 3. Okay? Ayun. Paano i-solve yung y? Yung x, i-input mo na lang sa any of the equation. Ginamit ko to. Pero pag ginamit ko yung 2x plus y, ganun din ba ang lalabas na sagot? Ito naman gagamitin ko. 2x plus y equals 11. Dapat yes. Ipakita lang natin 2 times, ano yung x? 4. Plus y equals 11. 2 times 4 is 8. Plus y equals 11. Pag transpose mo yan, 11 minus 8, ang lalabas, 3 din. So, pareho lang. Okay? So, ganyan. Kaya siya sinasabing solve the system. Dapat yung value ng xy mo, 4, 3, kapag sinubstitute ko dito, tatama. And then, pag sinubstitute ko dito, tatama. Okay? Paano pag-substitute? Okay, sige. Curious yung iba, paano pag-substitution. Ipakita na rin natin paano pag-substitution. Yan lang. Mahirap pag same yung answer nung, kapag minsan, alam nyo sa UP, minsan, pinapalito din nila yung multiple choice. Ako, nung nagturo ako dati ng senior high, nakapagturo ako ng senior high before, yung mga exam ko, ginaganon ko parang letter A, letter B, C, D, medyo hawig-hawig. Para hindi kayo basta-basta lang manghuhula. Paano natin papakita pag substitution? Yung pinakita nating solution, elimination. Sige, para na rin sa learning ng iba, substitution, again, up to you kung sa tingin nyo saan kayo mas madadalian. Ito naman yung solution kapag substitution.
ang suggestion ko, pumili ka nung mas madaling ipang-substitute lang. Okay, sa case na to, tingin ko yung x. Gawin na lang natin, halimbawa, ito. Yung x na ito yung ito yung i-retain ko, and then yung negative y, ilipat ko sa kabila. So, 1 plus y. So, ang gagawin ko, itong x equals 1 plus y, ito yung isa-substitute ko. Okay? So, paano yun sinasubstitute, sir? Di ba x, ito yung value ng x, di ba? 1 plus y. So, itong x dito, papalitan ko ng 1 plus y. So, kita nyo, medyo mas mukhang matagal lang din. Pero, yun nga, again, ang purpose nito ay tinuturo ko sa inyo kung ano yung mga ways lang para may options din kayo later on. Okay? Ayan na naman, yung aking Yan. Okay. So, 2 times, magiging 1 plus y. Plus y equals 11. Although, dito naman, ang una mong masasagutan is yung y. So, 2 times 1 is 2. 2 times y is 2y plus y equals 11. Simplify. 3y equals, yung 2 lipat ko, magiging minus 2. So, 11 minus 2 is 9. Divide both sides by 3. Y is 3. Ayun. Same lang din sa letter B. Okay? Paano ko makukuha yung x? Eto, babalik mo na dito. Anong sabi? Ang x daw ay 1 plus y. So, 1 plus, ano ba yung y? 3. So, 4. Ito yung x. Ayun. Kaya ang coordinates ay 4, 3. Okay? Klaro ba ang elimination at substitution? Oo. Ako, sa totoo lang, medyo minsan natatagalan din ako pag substitution. Kaya ako, ginagamit ko talaga lagi, elimination. Pero yan maganda na alam nyo pareho. Diba? Okay? Okay, gets. Sa pag-x, elim, tas y sub o. Lumalabas ba yan sa ECT? O lumalabas ang systems of equations. Naintindihan nyo na? Parang pawis na agad ako Init Okay? Meron ka ulit next year? Pwede naman. Laplace, pang college yan. Okay. Move tayo. Another solve the system. Sige nga, kayo nga, solve nyo to. Madali lang yan. Show your solution po ba sa CET? Hindi. Multiple choice doon. Tapos naman shade lang kayo. Inaantok na daw. Sir, paano malalaman anong solution gagamitin? Ang hirap naman tanong mo. Basta mag-elimination ka na lang. hindi show your solution sa UBCAT. Makawa kayo sa teacher. Hindi nila hahanap. I-check yun ng gano'n. Do you live? Ano ba yan? Do you live everyday po? Do you live everyday? Yes, araw-araw pa akong buhay. Yung live, again, i-follow nyo tong, Tara Aral Pilipinas. Diyan ako mag-a-announce. Tsaka, yan. Gusto nyo sa Instagram ako mag-announce? Doon tayo mag-usap. Pwede rin naman. Okay, nasagutan nyo na? Letter, Araw-araw pa akong buhay. Letter, anong sagot dyan? Madali lang to 3x minus 2y equals 4. 2x plus y equals 9. Letter D. Sa UBCAT po, kapag math exam, sinasabi kung anong topic. Hindi sasabihin. Kaya nga ito, habang nagre-review tayo, gusto ko na ipakita sa inyo anong topic siya. Para, at least may idea kayo, di ba? Okay? Sige. So, kanina, naalala nyo kanina, may plus y na, tsaka minus y, isang cancel na lang. Pero kasi, ito, hindi pa parehong plus y, minus y. So, anong gagawin mo? So, kailangan may konting transformation na mangyayari. Di ba? Di ba paano nagkakaroon ng cancellation or elimination? Tignan nyo yung pattern Okay. Medyo set aside lang muna ako dyan sa mismong problem. Halimbawa, kung meron kang positive y, para makancel yan, dapat merong negative y. Tama? Kung meron akong positive 2x, dapat meron akong negative 2x. Di ba? Kung meron akong positive 2y, dapat meron akong negative 2y. Kaya lang, mapapansin mo, isang negative 2y, isang positive y. So, anong gagawin ko para paglaruan yan? Paglaruan mo siya ng konti. Okay?
Kesa naman ikaw yung paglaro. Hindi, joke lang. So, anong gagawin mo? Yung y na to, gawan mo ng paraan para maging positive 2y. Okay? So, anong gagawin ko? I-multiply ko ito, both sides, times 2. Kaliwa, kanan. Okay? So, ngayon, rewrite natin. Ito munang una. Magkakaroon ako ng 3x minus 2y equals 4. As is lang yun Hindi mo transform. Itong pangalawa, anong mangyayari? 2 times 2x, 4x. 2 times positive y, positive 2y, equals 2 times 9, 18. Okay? Yan. So, meron na ba tayong makakancel? Kayang-kaya mo na ba siyang i-cancel? I-cancel mo na siya. Okay, cancel. So, meron na akong, di ba sabi ko, ina-add lang naman to, kaliwat kanan. 3x plus 4x, 7x, equals 4 plus 18, 22. Sa letrang, divide by 7. Okay. So, ang x natin ay 22 over 7. Ayun. Tingin sa options, saan lang merong x na 22 over 7? Di letter D na tayo agad. Huwag ka na mag-solve. Huwag ka na mag-solve ng y. Kasi ayan na, lumabas na yung x na 22 over 7 Di ba? Sir, but in-add lang? Laging ganyan, ina-add, elimination. Yes. Laging addition. Laging addition. Pwede rin namang, actually, pwede rin subtraction. Pero kapag subtraction, anong gagawin mo? Dapat pareho. 2y tsaka positive 2y. Para 2y minus 2y, cancel. Okay? So, pwedeng addition, pwedeng subtraction. Pero ang gawin mo na lang, addition. Okay? Sir, paano pag y? Gusto nyo i-solve yung y Yung y? Sir, paano pag walang fraction sa choices? Naku, edi wala doon yung tamang sagot. Screenshot daw. Sige, screenshot. Kasama ba ako sa screenshot o hindi? Ay, hindi. Kasama ako, hindi. Smile. Okay. Oy, wag niyo dadali yung cellphone niyo sa UPCAT Bawal lang cellphone doon. Tapos makita mo yung screenshot ng aral natin. Okay. Gusto niyo bang makita kung paano papalabasin yung y? Para lang, practice lang din, di ba? Solve y. Sige, pakita natin yung y. Sige. Tanungin niyo yung x niyo. Why? Okay. Ganyan. So, 22 over 7 natandaan nyo. 22 over 7. Sige na. Dahil kailangan natin ng space. Yan. Dito natin ilalagay yung y. Di ba may over 7 dyan? Yan. Ang x ay 22 over 7. Okay. Pakita natin yung y. So, ang gagawin nyo, pag susolve nyo yung y, pili lang kayo ng kahit alin dyan sa dalawang equation. Alin gusto nyo? 3x minus 2y equals 4 or 2x plus y equals 9? Sinong gusto nyo dyan? Yung una, yung pangalawa. Una. Sige. Sabi ni Shem. Shem 4951. Grabe, bakit live will end daw? Teka lang. Nag-lag siya bigla. Hala, Instagram. Grabe si TikTok nakalagay no activity. Kanina pa ako nagsasalita dito tapos no activity. Ititigil niyo yung live. IG na lang tayo mag-live. Oo nga no, gusto nyo pa mag-live sa IG minsan? First equation. Palabisin na natin. 3x minus 2y equals 4. Pero gagamitin na natin yung 22 over 7. Okay? So, yun na yun. Isa-substitute na natin yung 22 over 7. O yan, practice na rin na may fraction. Di ba, alam ko naman yung mga estudyante, yamot na yamot kayo pag may fraction di ba? Sagutan natin na may fraction ganyan. Paano yan? 3 times 22 is, ano yan? 66, tama ba? Over 7 minus 2y equals 4. Tama ba? Sundan? Next. Paano ko tatanggalin yung 7 na yan? 6, 7! Paano ko tatanggalin?
I-multiply ko lang sa 7, kaliwa, tsaka kanan. So, ito, 7, tsaka 7. So, ano mangyari? Cancel? Cancel. Matitira, 66. Tama. Tapos, pero, itong pagka-cancel na yan, para lang yan dito muna. So, yung dito, tapos 7 times ito naman. 7 times negative 2y. Negative 14y. Huwag niyong kakalimutan yung negative, ha? Inutusan ka. Paano nyo naalala yung formula? Equals 7 times 4, 28. Okay? Oh, next. Yung 66, ili-assist ko lang. Yung 28 naman ililipat ko. Minus 28. Ang gagawin ko yung y sa kanan na lang ha kasi para maging positive doon. So, 14y. Okay? So, 66 minus 28. Oh, bawal mag-calculator ha. Bawal mag-calculator. Teka lang. Hindi ako magaling sa arithmetic eh. 6 minus 28. Minus 5, 8, 38. Yan. 38 equals 14y. Oh. Divide both sides by 14. Oh, sir, wala namang ganyan sa options kanina. Eh, syempre, ilo-lowest term mo pa yan. Oh, divide by ano? Anong common factor niyan? 2? 2 ba? 2? 7? Oh. Ayun oh, ano yung sagot kanina? Ayun. Divide mo sa 2, magiging 19. Divide mo to sa 2, magiging 7. So, 19 over 7. Kaya, ayan yung sagot. O, di ba? Napalabas natin. Kapag ginamit nyo naman yung 2x plus y, ganun din yan. Lalabas din yan. Okay. Dun sa mga naiinip ha, bakit ang dami-dami natin sinusolve? Again, inaaral natin yung concept. Kasi alam nyo, yung math, pag alam nyo yung concept, practice kayo, bumibilis. Ganun yun. Kasi, kung simula pa lang yung concept, hindi nyo naiintindihan, anong silbi nung gusto mong mabilis na pag-solve, di ba? Again, intindi ng concept, practice, dun kayo bibilis. Popost sa YouTube, yes. Sir, actual upcut ba yan? Siyempre hindi. Di nakulong tayo ng UP. Bawal yun, no? Hindi nilalabas yung actual exam. Pero, yung mga questions, kayang-kaya naman nating hanapan yan. Ngayon lang sa akin, nag-make sense yung Bascal at Precal. Basical, Precal. Ito yung YouTube. Tsaka Instagram. Gusto nyo doon tayo mag-live. 6-7. Oo, yan, mga questions sa UP, situational yan. Okay, next. O yan, medyo hawig to nung kanina, algebraic expression. If ax plus by equals 10, and bx minus ay equals 5, express x in terms of a and b. O anong sinabi kapag express x in terms of a and b? So, sino yung letter or sino yung variable na dapat matira sa isang side? Si x ba? Si a o si b? Bicol Express. Si x. Ayan. Dapat, mag-isa na lang si x. Okay. Tapos, dun sa kabila, nandun, hi sir, sabi ni Ruby. Teka, sino nga ba yung Ruby na yan? Sa CI. Sa CI, di ba? May Ruby daw. Okay. So, anong gagawin ko? Di, sulat natin tong dalawang to. Okay? Gamitin natin yan. Tignan nyo, anong topic? Systems of equations pa rin. So, ang gawin natin, rewrite natin, ax plus by equals 10. Tapos, bx minus ay equals 5. Sir, ang dami namang letters. Yan na. Sabi, sir, dami namang letters. Isa-isa lang. Isipin nyo, parang, lang naman yan mga constant yung yung AB na yan, di ba? Parang normal na mga lang yan. 3x plus 2y equals 10. 4x minus 5. Random number lang to equals 2, ganyan. Naalala nyo kanina, di ba? Kayang-kaya nating mag-solve. Gagawa natin ng paraan. So, parang ganun lang din yan. Pero, nagmumukha lang mahirap kasi may letters na. Okay? Pero, mag-focus kayo dun sa dapat magkatapat ang same variable. Ayan. Magkatapat na ba? Diba? X
y. Okay. Sinong gusto nyong i-eliminate? Sinong eliminate natin? Si x o si y? Ang hinahanap, express x ha, in terms of a and b. So, sino mas magandang i-eliminate? May nagsabi x, may nagsabi y. Ulitin na, yung mga nagsagot ng x, alam ko, gusto nyo nang i-eliminate si x. Pero sa tanong na to, ang hinahanap, express x in terms of a and b. So, sino eliminate ko? Tsugihin nyo na yung y. Di ba? Kasi, express x daw eh. Wala, stick. Parang ano naman to, tongue twister. Diba? Pero kapag sinabi dyan, express y in terms of something, i-eliminate mo si x. Diba? Expresso. Okay. So, tama yan. Ang eliminate natin si y. Ngayon, sir, paano tayo nag-i-eliminate? Paano tayo nag-i-eliminate ulit? Diba isang positive, isang negative? So, isang positive na yan, isang negative, may eliminate ko na ba basta-basta? Yes or no? Opo, sabi ni Idel. Yes, no. Sabi ni Shisha Leslie. No. May yes. Yung mga nagsagot ng yes, bakit? Bakit? Tingin nyo ba ang letter A at letter B parehong constant yan? Isipin nyo nga, nagalit tayo na. Tingin nyo ba ang letter A at letter B parehong constant? Wala namang nagsabi, di ba? Huwag kayong mag-a-assume hanggat di kayo sigurado. Kaya kayo nasasaktan eh. Okay, so, kung meron akong isang BY at meron ako isang negative AY, yung plus minus pareho na sila, okay na, di ba? Ang kailangan mo, di ba para mag-eliminate, halimbawa, meron kang 2x, kailangan negative 2x. Kung meron kang 48y, kailangan merong negative 48y. Anong napapansin nyo? Same variable, same constant, isang plus, isang minus. So dito, anong meron sa atin? Same na yung variable, which is y. Tama? Meron na rin plus, minus. Pero yung constant, magkaiba. Yung b tsaka a. Paano ko sila gagawing pareho? Ano sa tingin nyo? Pwede ko bang gawin yan na ganito? Ano sa tingin nyo pwede natin gawin sa kanilang dalawa? Naalala nyo kanina, yung isang equation may minultiply tayo. Pero tandaan nyo pwede rin, dapat meron kayong i-transform dun sa una at sa pangalawa. Yan, multiply. So anong gusto nyong mangyari para makancel yan? Ang pwede natin gawin is, itra-transform natin to what? Paghiwalayin. Huwag mong paghiwalayin, magkasama na nga eh. Gusto ko magkaroon ako ng ABY. Tandaan nyo ang AB concept, constant yan constant. May isa akong plus ABY at magkaroon ako ng isang negative ABY. Tama ba? Nagets? Para makancel, di ba? So kung magkaiba man yung letter A at letter B na constant, pero pag pinag-times mo na AB na yan, di ba? Sure ka na same number na yan. Nakuha? So, yung taas, sige, check muna ako checkpoint lang. Nakuha? Ba't natin gustong maging ABY? Tsaka isang negative ABY. Binahay na. Anong binahay na? Okay. So, ngayon, yung unang equation sa taas, yung BY na yan, para maging ABY, ano ita-times ko? Letter A na lang. Okay? So, times A. Sa kaliwa, tsaka sa kanan. Okay? Again, baka yung iba sabi, sir, ang tagal nyo naman sagutan eh. Upkat, mabilis. Inihimay natin para maintindihan. Kasi kapag inuulit-ulit nyo na to, practice, doon kayo bibilis. Okay? Next, yung nasa baba, negative AY na siya. Paano ko siya gagawing negative ABY? Saan ko naman ita-times? Sa letter? Sa letrang B. Sige. Ngayon, anong gagawin natin? I-rewrite na ulit natin sila. Di ba? Ganyan yung ginawa natin kanina. So, anong mangyari? A times AX is A squared X. Yan na. Sir, nang hirap naman yan. Dahan-dahan. Rewrite the stars. A times positive BY magiging ABY. Nasusundan nyo equals
A times 10 is 10A. Okay. Next. Second equation tayo. B times BX magiging chicken nuggets. Chicken nuggets. O nga, sino nga ba yung teacher na yun? May nag-upload na ganun eh. B squared X. Tama. Tapos B times negative AY. Diyan ako magkakaroon. Negative ABY. Ayun. Hindi niyo makakalimutan. Mag-practice lang kayo. And then B times 5 is 5B. Okay? Okay. So ngayon, meron na tayong makakancel. Tama ba? Yan na. So dito na tayo makakapag-cancel. Kasi nga, okay, itong suggestion ko kasi, gagana to sa pagpa-plus ha. Kaya plus ang gagamitin natin lagi. So ito, paano ko i-add ang a squared x plus b squared x? Paano ina-add yan? Paano ina-add to? Diba a squared x plus b squared x? Sige, rewrite nyo na lang muna. Equals 10a plus 5b. Okay? Tapos, medyo nakikita nyo na? Mukhang sino yung lalabas na sagot? May nagsasabi, letter D daw. Hindi pwede. Check muna natin. So, anong gagawin ko dito? Sabi, express x. So, ilalabas ko yung x. Anong mangyari? Times a squared plus b squared equals 10a plus 5b. Paano maiiwan si x sa kaliwa? Divide both sides by lanes. Yung nilagay mo dyan na a plus b na naka-square, mali yan ha. Mali yan ha. Be careful. Ang a plus b, hindi niyan katumbas ang a squared plus b squared ha. Common mistake din yan ng estudyante, okay? Mali yan. Kasi ang a plus b na naka-square, ang katumbas niyan ay ganito. Diba? Pinofoil method yan. Okay? So, wag, yon. Common, yan? Common na pwede kayong magkamali. So, watch out. So, ano mangyari dito? Divide both sides by a squared plus b squared. Kaliwa, kanan. So, ano magiging sagot? 10a plus 5b. Ayan na yun. Over a squared plus 5b squared. Which is letter... Anong letter tayo? Letter A. Sabi ni Sour C, ayan, good question. May nagtanong sa inyo. Sir, pwede po bang a squared b squared x equals 15ab? Pwede ba yan? Mali yan. Mali yan. Kasi ang operation natin is plus. Hindi times. Okay? Plus mali yan. Hindi yan magre-result sa tamang sagot. Kasi ang ginagawa natin is pina-plus natin. Okay? Actually, hindi nga din yan times Parang pinag-add mo lang yung constant. Tapos yung AB, pinagdugtong, pinag-multiply. So, walang ganong principle, walang ganong law. Okay? Bakit dinivide? Kasi ang gusto mong matira, si letter X na lang sa kaliwa. Laging addition, ang suggestion ko, i-addition nyo lagi. Kung ang gagawin nyo ay isang plus, isang minus. Kasi nga, may ma-eliminate. Okay? Screenshot. Wait lang. Pagkatapos yan, punta tayo inequalities.